nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Jesucristo ay ang nasa Juan 8:58 para palitawing Diyos ang Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Babasahin po namin ang nilalaman ng talatang nabanggit, Juan 8:58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Bago si Abraham, ay ako nga. Pinalilitaw nila na existido na ang Panginoong Jesucristo bago pa isinilang si Abraham. Mga kaibigan, ano po ang katunayang maling pagpapakahulugan ito sa talata? Muli po mga kaibigan, magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat. Mayroon po akong gustong ipapansin po sa inyo kung paano po pinamamalian ng mga iglesia ni Cristo yung sinasabi ng ating kapatid na Eli o itinuturo niya ayon po doon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 58 na sinabi po ni Cristo doon na bago pa ang si Abraham ay ako nga. Ibig sabihin, nauna po si Kristo kaysa kay Abraham. Yun ang paliwanag ng kapatid na Eli ayon sa talata. Ngunit itong mga iglesia ni Kristo mga kaibigan, pinamamalian po nila, hindi daw totoo na nauna na nag-exist si Kristo kaysa kay Abraham. Ayon sa talata na Juan 8:58, kundi mali po daw yon. Kung saan daw nauna si Kristo ay sa panukala mga kaibigan. Pero mas maganda mga kaibigan, panuorin muna natin itong video ng kapatid na Eli na pinamamalian po ng mga iglesia ni Kristo. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yung salitang ay ako nga, sa English, basahin natin ang kahulugan ng ay ako nga. Sa translation ng New Living Bible, basahin natin kapatid na Daniel. Jesus answered, "The truth is, I existed before Abraham was even born." I existed before Abraham was born. Bago pinanganak si Abraham, nag-i-exist na ako. Bakit? Ba't niya sinabing nag-i-exist na siya bago pa ipinanganak si Abraham? Kasinungalingan ba yon? O exaggeration ba yon? 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Di naman pala siya umiral lamang nung bago si Abraham Umiral na pala siya bago natatag ang sanlibutan. Paano mo sasabihin tao yan? Ang unang tao si Adan, ang pangalawa si Eva. Paano mo nasasabihin tao ngayon yan? Umiral siya bago pa nagkasanlibutan. Wala pang tao. Ang tao kasi nilalang sa alabok ng lupa. Ang isa... So, ayan po mga kaibigan, yung video ng kapatid na Eli na pinamamalian po ng mga ministro ng mga iglesia ni Kristo. Pakinggan natin paano po nila pinamamalian itong mga talata na sinabi ng kapatid na Eli. Na yung Living Translation ayon sa ibang mga ministro, mga kaibigan, na aking napakinggan, maling translation daw po yan. Ano po yung mas tama, mga kaibigan, na nakalagay sa Biblia? Kung yung sinabi na bago si Abraham ay ako nga, na ang ibig sabihin ay mas nauna ang Panginoong Jesucristo kaysa kay Abraham. Ano daw, ayon sa mga INC, ano daw ang ibig sabihin na bago si Abraham ay ako nga? Pakinggan natin mga kaibigan para maunawaan natin.
Amit ng mga nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Kristo ay ang nasa Juan 8:58 para palitawing Diyos ang Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Babasahin po namin ang nilalaman ng talatang nabanggit, Juan 8:58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Bago si Abraham ay ako nga. Pinalilitaw nila na existido na ang Panginoong Kristo bago pa isinilang si Abraham. Mga kaibigan, ano po ang katunayang maling pagpapakahulugan ito sa talata? Sapagkat ang Panginoong Kristo po ay tinatawag ng binhi ni Abraham. Yan po ay mababasa nating nakasulat sa Galatia 3 sa talatang 16. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Mga giliw po naming mga televiewers, hindi po maaaring una sa eksistensya ang Panginoong Kristo kaysa kay Abraham. Kung papaano ang binhi ay hindi maaaring nauna pa kaysa pinagbinhian nito. Ang Panginoong Jesus, maliwanag po ang pahayag ng Biblia, binhi ni Abraham. So yan po yung katwiran nila mga kaibigan na hindi daw matatag para sabihin natin na si Kristo ay Diyos dahil po sa talata sa Juan 8:58. Kasi po mga kaibigan, hindi daw totoo na mas nauna ang Panginoong Kristo kaysa kay Abraham. At ang kanyang ginamit na talata ay doon po sa Galatia 3:16 na kung saan si Kristo po ay binhi ni Abraham. So sabi niya, hindi pwede na nauna yung binhi kaysa doon sa pinagbinhian o pinanggalingan ng binhi. Pero alam nyo, kung iisipin mo lang, nakakalito kung minsan anong mas nauna? Yung itlog o yung manok? Parang puzzle Anong nauna? Yung binhi o yung tumubo na puno ng binhi? Mga kaibigan. Ngayon, yan ay parang puzzle lamang po, no? Burburtya, ika nga, no? Ng iba. Ngayon, ang paliwanag po ng mga INC, mga kaibigan, mas nauna daw si Abraham dahil si Kristo ay binhi niya si Kristo. Yun ang kanyang sinasabi. Sa akin, mga kababayan, si Kristo po, tama, mas nauna si Abraham kaysa kay Kristo kung sa pagkatao o sa pagiging laman. Hindi ako tutol doon. Pero hindi ibig sabihin na nauna si Abraham kaysa kay Kristo. Kasi mga kapatid, hindi naman natin pwedeng punitin yung nakalagay sa Biblia na bago si Abraham ay ako nga. Sa makatuwid, sa katawang tao, nauna po si Abraham kaysa kay Kristo kung sa kapanganakan ng laman. Pero, bago pa ang sanglibutan, ay natatag na po o nag-exist na po ang Panginoong Jesucristo na ito'y hindi po tinatanggap ng mga iglesia ni Kristo. Kundi, ang ibig sabihin yung ako nga ay panukala lang o plano. Ituloy muna natin. Kaya sa eksistensya, talagang una po si Abraham kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Kung gayon, bakit po sinabi ng Panginoong Jesucristo na bago si Abraham ay ako nga? Sapagkat una po ang Panginoong Jesucristo sa panukala ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po kay Abraham, kundi maging sa lahat ng mga bagay. Yan po ay mababasa natin sa pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Colosas sa 1:17. Babasahin ko rin po ang talatang 15.
At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayon po kay Apostol Pablo, ang Panginoong Jesucristo ang panganay o una sa mga nilalang ng Panginoong Diyos. Nais po naming bigyang pansin sa inyo ang pinatutunayan sa talatang binasa po namin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nilalang. Hindi po siya ang Diyos na manlalalang. Siya rin po ang larawan ng Diyos at hindi po ang Diyos na may larawan. Gaya nga po ng ipinahayag namin sa inyo sa unahan, ang pagiging una ng Panginoong Jesucristo kay Abraham ay hindi po sa eksistensya dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay binhi ni Abraham. Kaya una po si Abraham sa ating Panginoong Jesucristo kung ang pag-uusapan ay ang kanyang eksistensya. Kung gayon, Ayan. So, para sa kanila, nauna daw si Kristo sa panukala lang, hindi sa eksistensya, mga kaibigan. anong sentido panganay o una ang Panginoong Jesucristo? Hindi lamang kay Abraham, kundi sa lahat po ng mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po nating mababasa ang sagot sa katanungan yan dito po sa unang Pedro, sa 1:20. Ganito po ang pahayag. Itinadhana siya ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan at ibinunyag naman alang-alang sa inyo sa mga huling araw na ito. Mga kaibigan, mga kababayan, napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Sa pagkakatadhana o pagkakapanukala, panganay o una ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng nilalang, sapagkat bago pa man likhain ng Panginoong Diyos ang sanlibutan, ay itinadhana na o ipinanukala na po ng ating Panginoong Diyos ang ukol sa Kanya. Ito rin, mga kababayan po namin, ang pinatunayan ni Apostol Pablo. So, doon po sa Colossus na kanyang binasa, mga kaibigan, sa anong pagkapanganay ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga bagay. Hindi po daw ibig sabihin na nauna sa lahat ng mga bagay na nilalang, kundi nauna lang si Kristo sa panukala o plano. Pero kung napansin po ninyo, mga kaibigan, yung kanyang ginamit na talata doon po sa Colossus 1:15, hindi po panukala ang tinutukoy ni Pablo dito, kundi sa paglalang. Hindi niya po masyadong binigyan ng pansin, mga kaibigan, kasi medyo mabubuking siya dito mga kapatid. Kasi dito sa talata, kung atin pong babasahin, yung kanyang binasa sa Colossus 1:15, na siya ang larawan ng Diyos, si Kristo. Tama yung sinabi niya, hindi yung larawan ay yung Diyos na may larawan. Iba yon. Kundi si Kristo lamang po ang naglalarawan kung sino talaga ang Diyos. Na siya ang larawan ng Diyos, si Kristo, na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ano po yung pagkaunawa po ninyo, mga kaibigan? Dito, hindi pa ba nag-exist si Kristo dito? Kasi sabi dito, si Kristo ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kung meron na pong nilalang nung una, walang ibang panganay kundi si Kristo. Walang mas nauna sa lahat ng mga nilalang kaysa kay Kristo. Kung titignan mo, parang tama yung kanilang mga pinapaliwanag, pero pinipilipit na hindi naman po tayo ipinanganak kahapon para maniwala tayo sa kanyang paliwanag na hindi pa nag-exist si Kristo sa panahon na yan, kundi nauna lang sa panukala. Pero para sa kanila, may mga nilalang na, may mga nilikha na, pero wala pa si Kristo. Paano naging panganay sa lahat ng mga nilalang kung wala pang nag-exist? No? Si Kristo ang una, panganay sa lahat ng mga nilalang. Hindi daw manlalalang si Kristo, kundi si Kristo daw ay nilalang. Yun ang napakalaking kasinungalingan, mga kaibigan. Si Kristo po
ay manlalalang din. Sa 17, at siya'y una sa lahat. O paano mo sabihin? Saan siya una? Una sa panukala, una sa plano, pero hindi pa siya nag-exist. Plano pa lang. Yun ang ibig nilang palitawin. Pero kung pansinin po ninyo mga kaibigan, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Nabubuhay daw yung lahat ng mga may buhay, lahat ng mga bagay na may buhay dahil kay Kristo. Mga kaibigan, nabubuhay daw sila dahil kay Kristo. Bakit sila nabubuhay dahil kay Kristo, mga kaibigan? Ano dahilan? Hindi pa naman nag-exist si Kristo, paano sila nabubuhay? Kung panukala lang, paano sila nabubuhay? Sino ba kasi lumikha ng buhay? Kasi sabi niya, hindi daw manlalalang si Kristo, kundi si Kristo daw ay nilalang ng Diyos. Pagamat wala naman, sinabi dito sa kanyang binasa sa Colosas 1:15 na si Kristo ay nilalang, kundi ang nakalagay po, si Kristo ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya yung una sa lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, nauna siya bago pa naglalang ang Diyos. Ang katunayan sa 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Wala pa ba si Kristo dyan, mga kaibigan? Bakit sila nabubuhay dahil sa Kanya? Bakit sila nilalang? Dahil kay Kristo. Bakit sila nabubuhay? Dahil kay Kristo. Sino ba ang lumikha ng buhay? Basahin natin dito po sa Gawa 3:15. Sabi po dito sa Gawa 3:15, mga kaibigan, para makita natin kung sino po yung lumikha ng buhay. At inyong pinatay. Sino? Ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito, sabi ng mga apostol. Saksi kami, nakita namin. Pinatay ninyo si Kristo na siya yung lumikha ng buhay, sabi ng mga apostol. Ngunit binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Kasi pinatay sa laman binuhay ng Diyos. Binuhay ng Diyos si Kristo sa ikatlong araw. Yung namatay na binuhay ng Diyos sa ikatlong araw, siya daw yung lumikha ng buhay. Kita mo? Kaya pala nabubuhay ang lahat ng mga bagay na may buhay dahil kay Kristo, dahil si Kristo pala ang lumikha ng buhay, mga kaibigan. Pero ayon sa mga INC, si Kristo ay hindi pa daw nag-exist, kundi nauna ang lahat ng mga bagay, nauna yung mga nilalang, nauna pati pa si Abraham, pati si Maria, lahat-lahat mga kaibigan, nauna pa sila kaysa kay Kristo. Paano sila nabuhay kung wala si Kristo? Kung hindi na pa nag-exist si Kristo? Si Kristo nga yung lumikha ng buhay Paano sila nabuhay kung wala pang nag-exist na Kristo? Mga kaibigan. Ngayon, ano yung kanilang katwiran? Ituloy pa natin. Binasa kasi nila doon sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 20 na ang ibig sabihin itinalaga o panukala lang si Kristo nung una, pero ipinahayag sa mga panahon natin. Ano yung ipinanukala ng Diyos na ngayon lang nag-exist o ngayon lang na hayag? Hindi po si Kristo yon. O sige, panoorin natin. Mga kaibigan, mga kababayan, napakaliwanag
po ng pahayag ng Biblia. Sa pagkakatadhana o pagkakapanukala, panganay o una ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng nilalang, sapagkat bago pa man likhain ng Panginoong Diyos ang sanglibutan, ay itinadhana na o ipinanukala na po ng ating Panginoong Diyos ang ukol sa Kanya. Ito rin, mga kababayan po namin, ang pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Korinto. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi sa unang Korinto 2, mga talatang 2 at 7, ganito ang kanyang pahayag. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalagan niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Narinig po ba ninyo yon, mga kaibigan? Ayon kay Apostol Pablo, bago pa man likhain ng Panginoong Diyos si Abraham at ang buong sanlibutan, ay mayroon na pong panukala ang Panginoong Diyos para sa ikaluluwalhati ng kanyang mga hinirang. At ang panukalang ito ay isa sa katuparan ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Yan naman po ay mababasa po nating pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Efeso sa 3 at sa talatang 11. Ganito ang kanyang pahayag. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pinatutuhanan po ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Jesucristo ang katuparan ng walang hanggang panukala ng Panginoong Diyos. Kaya ang pagiging una ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang po kay Abraham, kundi maging sa lahat ng mga nilalang ay tumutukoy hindi po sa kanyang eksistensya, ulitin po namin, hindi po sa kanyang eksistensya, kundi sa pagkapanukala. At kung alin po ang panukalang ito, maliwanag din po ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Dito po sa Efeso, sa 1:9 hanggang sa talatang 10, upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Bago pa man po likhain ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay, binuunan niya ang kanyang panukala na ang lahat ay pag-isahin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ganito una o panganay ang Panginoong Jesus sa lahat po ng nilalang ng Panginoong Diyos. Sa ganito po siya una kay Abraham at sa lahat ng mga bagay. Mga mahal po naming mga televiewers, salamat po muli sa ginawa po ninyong pagsubaybay hanggang sa muli. Sinabi sa kanila. So ayan po mga kaibigan, yung kanyang katwiran sa una ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi daw tumutukoy doon sa pagkapanganay niya, ay hindi daw tumutukoy doon sa kanyang eksistensya, kundi ito ay panukala lang o plano lang ng Diyos, kaisipan. Wala pa daw eksistensya ang Panginoong Jesucristo, kundi sakalang naihayag, sakalang lumitaw, sakalang nag-exist si Kristo sa panahon natin. Hindi daw ito ibig sabihin mas nauna kaysa sa mga nilalang, kaysa sa kay Abraham, mga kaibigan, mga kapatid. Pero pansinin po natin, sino yung pinanukala ng Diyos na pinalitaw, pinag-exist sa panahon natin? Sa mga huling panahon, mga kaibigan. Si Kristo ba yon, mga kapatid? Yung tinutukoy na ipinanukala ng Diyos? Si Kristo ba yung ipinanukala na sakalang nag-exist sa panahon natin? Basahin natin doon sa kanilang mga binasang talata, mga kababayan. Dito po sa libro ng unang Korinto, Kapitulo 2, sa versikulo 6 hanggang 7. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa ang dating Biblia. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan, sabi ni Pablo, sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutan ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos na hiwaga,
yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Ito yung kanilang batayan na yung karunungan ng Diyos na kanyang ipinanukala o itinalaga ay sakalang nag-exist sa panahon natin. Kaya si Kristo, sabi nila, hindi pa siya nag-exist. Itinadhana na ng Diyos at saka pinag-exist o nag-exist lamang po yung tadhana ng Diyos na yon noong sa panahon natin, sa kahayagan ng laman ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Efeso, Kapitulo 3, sa versikulo 11, mga kaibigan, ito pa yung isa sa kanilang ginamit, no? Para palitawin na hindi pa nag-exist ang Panginoong Jesucristo kundi panukala. Sabi po dito, ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dito sa chapter 1, sa verse 9, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa kanya sinasabi ko. Maliwanag po mga kapatid, na yung panukala ng Diyos o yung kanyang itinadhanang karangalan o kaluwalhatian ng mga mananampalataya na kapag sila po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung panukala, yung itinadhana o plano ng Diyos na karangalan nila ay pinalitaw ng Diyos sa panahon natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Mayroon po kasing sinasabi ni Pablo na pinapatunayan sa mga tao, hindi sa karunungan ng mga tao, kundi sa karunungan ng Diyos. Mayroong plano ng Diyos na gawin sa mga Kristiyano, tipunin niya sa pamamagitan ni Kristo. Kumbaga, si Kristo ang tumupad o gumanap doon sa panukala ng Diyos para mag-exist yung plano ng Diyos sa mga tao, mga kaibigan. Hindi si Kristo po yon yung lumitaw lang ngayon, kundi ay ibinunyag po ni Pablo, ibinulgar ni Pablo yung plano ng Diyos, yung panukala ng Diyos na matagal ng plinano bago pa nag-exist ang mundo, ibinunyag ni Pablo. At sinabi ni Pablo, mga kaibigan, na sa pamamagitan ni Kristo ay natupad yung panukala ng Diyos na yon. Si Kristo po kasi ang tumupad o gumanap para lumitaw yung panukala ng Diyos o yung plano ng Diyos na kaluwalhatian ng mga tao na sumampalataya sa Kanya. Na ipinakilala niya, alin? Yung Kanyang plano sa atin, ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ano po yon? Ayon sa kanyang minagaling, na ipinasya niya sa kanya rin. Kay Kristo po yun Kay Kristo po yun natupad o ipinatupad sa pamamagitan ni Kristo, natupad yung kalooban na plano ng Diyos na magaganap sa mga lumuwalhati sa ating Panginoong Jesucristo o ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan.
sadyang pinipilipit lamang po, kinukuha ng magandang pagpapaliwanag para palitawin na si Kristo po yung panukala ng Diyos na hindi pa nag-exist mula nung itinatag ang sanglibutan. Pero mali po mga kababayan. Tama, mayroon pong panukala ang Diyos, mayroon pong itinadhana ng Diyos o itinalaga ng Diyos na kalooban niya na magaganap at nag-exist lamang po sa panahon natin sa pamamagitan ng paggamit niya kay Kristo. Kaya nga inihayag niya kay si Kristo, nagkatawang tao para yung panukala ng Diyos maganap. Pero wala pa ba si Kristo bago po nilatag ng Diyos ang buong sanglibutan? Bago nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, wala pa ba si Kristo mga kaibigan? Meron na po. Nag-exist na po si Kristo mga kababayan. Basahin natin dito po sa Kawikaan 8, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Si Kristo po ang nagsasalita dito na nalagay na daw siya mula ng araw, mula nang wala pang pasimula, bago nilikha ng lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal ng na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng mga balantok ng balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ng dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa sipingan niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Paano naaaliw si Kristo? Paano naaaliw kung hindi pa siya nag-exist? Ang kaaliwan ni Kristo ay yung mga anak ng mga tao, o yung mga tao ang kanyang kaaliwan. Bakit siya naaaliw kung hindi pa siya nag-exist? Mga kaibigan, habang nililikha ng Diyos ang langit at ang lupa, kasiping niya kasama niya nasa tabi niya. Kasi kung bakit nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay, dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Parang ganito. Ikaw na ama, gumawa ka ng laruan. Yung laruan hindi para sa iyo. Gumawa ka dahil sa anak mo. Parang ganun. Hindi ko naman sinasabi laruan ang tao o laruan ng mundo, no? Pero para maunawaan lang natin na dahil kaya gumawa ang Diyos ng langit at ng lupa at ng mga bagay, lahat-lahat ng mga nilalang, dahil mayroong Kristo na pagbibigyan niya. Dahil may Kristo na magmamana. Mga kaibigan, parang ganito. Kaya ka nga nagtratrabaho, nagsusumikap, dahil sa anak mo. Dahil sa anak mo. Kaya ka nagsusumikap, bumili ng mga ari-arian, hindi naman para lang sa iyo kundi dahil sa anak mo. Kaya ka naghahanap buhay dahil sa mga anak mo. So, ibig sabihin, ang Diyos, nung nilakhan niya ang lahat ng mga bagay, nilalang niya dahil kay Kristo.
Kaya nga kung wala si Kristo, walang nilalang, mga kaibigan. Meron na si Kristo. Yung panukala ng Diyos na magaganap ay hindi po si Kristo yung panukala. Yung panukala ng Diyos ay pinalitaw ng Diyos sa mga panahon natin sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo po kasi ang gumanap doon sa panukala ng Diyos para mabuo o maganap yung kalooban ng Diyos. Yun po, mga kababayan. Sana po ay nakuha nyo yung punto. Mag-ingat po tayo sa mga matatalinong magpaliwanag, mga kapatid. Ganun pa man, bahala na po kayo, mga kababayan, umintindi kung ano yung mas tama dito. Kasi po, kung sabihin natin si Kristo ay hindi pa nag-exist, paano mo sabihin na hindi pa nag-exist yung kasiping nga ng Ama nung siya'y habang nilalatag niya ang mundo, kasiping niya. At paano natutuwa si Kristo sa mga tao kung nauna pa pala ang mga tao kaysa kay Kristo, mga kababayan. Kaya nga nagagalak si Kristo dahil nakita niya yung mga mamanahin niya sa kanyang amay. Kasi si Kristo po ang itinalagang magmamana sa lahat ng mga bagay. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sana po ay nagkaroon po tayo ng pagkaunawa dito.